Sa pagpapatuloy ng kwento, nakita ni Boss Ma ang kanyang pag-aalinlangan at pinayuhan siyang huwag nang mag-isip pa, dahil ang kasunduang iyon ay para kay Wen at ipinasa lamang sa kanya. Hiningi pa rin ni Jiang Shardy ang kumpirmasyon kay Wen bago lumagda, at nang sabihin nitong walang problema sa kontrata, pumirma siya ng may pangakong pagbubutihin ang kanyang trabaho. Para kay Wen, walang halaga ang mga iyon at itinuturing lamang na maliit na bagay. Sa sandaling yun, nakahinga ng maluwag si Boss Ma dahil sa pagkakaroon ng pabor mula kay Wen, at alam niyang hindi na niya kailangang matakot pa sa sinuman, kabilang na si Ding Ruong. Nagpasalamat si Jiang Shi kay Wen at nangakong gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya mula sa araw na iyon. Mahinahon naman siyang pinalakas ni Wen, sinabing alam niyang kaya niya at pinayuhan siyang mamili muna dahil tatawagan na lang niya ito mamaya. Sa labas, may naghihintay ng sasakyan para kay Wen, na pag-aari pala ng elder ng pamilyang Li. Nandoon ito para pag-usapan ang nalalapit na pagdating ni Ding Ruong sa Donghai at para kunin ang opinyon ni Wen. Ayon sa elder, bagamat inatake sila ni Ding Ruong, hindi pa ito ang tamang panahon para sa paghihiganti at hindi maaaring mamatay si Ding Ruong sa Donghai. Ngumiti naman ng nakakaloko si Wen at sumagot na basta't dumating si Ding Ruong ay tiyak na magkakasagupaan sila. Hindi niya masisiguro kung makakaalis ito ng buhay sa Donghai, pero tinitiyak niyang hindi ito mamamatay doon. Nagulat ang elder sa narinig. Sa kabila ng kabataan ni Wen, nakakatakot na pala ang kanyang pag-iisip. Napabuntong hininga na lang siya at naawa kay Ding Ruong dahil sa pagkahulog nito sa isang mapanganib na patibong. Pumayag na rin ang elder sa plano ni Wen basta't malinis ang pagkakatrabaho at hindi ito mamamatay sa Donghai. Pagkatapos ay pinayagan na niyang umalis si Wen. Nagpaalam naman si Wen at sinabing may iba pa siyang kailangang gawin. Habang namamasyal sila ni Jiang Shi para mamili, nakatanggap ng tawag si Wen mula kay Li Robang. Tinanong nito kung handa na ba ang lahat. Nang marinig ni na Jiang Shi ang boses ni Li Robang, agad nilang inalis ang kanilang kamay sa pagkakahawak kay Wen. Mahinahon namang sumagot si Wen na baka hindi pa at bukas na siya babalik. Sinabihan niya itong maghanda ng masarap na pagkain dahil may kasama siyang 3 tao pag-uwi. Nahulaan ni Li Robang na babae ang mga ito pero nagkunwari siyang kalmado at tinanong kung may iba pa ba siyang sasabihin. Gayunpaman, bigla siyang natauhan at sumigaw ng malakas, tinatanong kung puro babae ba ang mga kasama niya. Nanatiling kalmado si Wen at nagtanong kung bakit ito nagugulat. Galit namang sinabi ni Li Robang na bigyan naman siya ng kaunting konsiderasyon. Bilang tugon, sinuyo na lamang ni Wen si Li Robang, tinawag itong, mahal ko, at sinabing bukas na siya babalik para gawin ito ang kahit anong gusto sa kanya. Napapikit na lang sa inis si Li Robang at tiniis ang galit, iniisip kung paano niya paparusahan si Wen kinabukasan. Nakita naman ni Jiang Shi kung paano asarin ni Wen si Li Robang at nakaramdam siya ng kaunting selos, sabay tanong kung asawa ba niya ito. Agad siyang niyakap ni Wen at sinabing huwag matakot dahil nandyan siya at walang gagawin si Li Robang sa kanya. Kinabukasan, sa villa ni Li Robang, nakaupo ito na nakakros ang mga braso at sinabing oras na para ipakilala ni Wen ang mga kasama niya. Kalmadong ipinakilala ni Wen si Li Robang bilang kanyang girlfriend. Pagkatapos, itinuro niya si Jiang Shi na nakayuko lang at hindi makapagsalita. Napansin ni Li Robang ang pagiging mahiyain nito, na para sa kanya ay tanda na isa ito sa mga babae ni Wen. Ipinakilala rin ni Wen ang dalawa pa, sina He Shikin at ang anak nitong si Shin Shin, bilang mga saksing magpapatunay na pinatay ni Ding Ruong si Tung Yan. Hindi makapaniwala si Li Robang na nakakuha si Wen ng isang mahalagang ebidensya at nakumbinsi ang mag-ina na pagtaksilan si Ding Ruong. Agad siyang lumapit kay He Shikin para makipagkamay at batiin ito, habang pinupuri ang kanyang ganda. Bamaling siya kay Wen na may malalim na kahulugan at sinabing salamat sa mga sorpresang dala nito. Pagkatapos ay hinarap ni Li Robang si Jiang Shi at sunod-sunod na tinanong ang pangalan at edad nito, na sinagot naman ni Jiang Shi na siya ay 21 taong gulang. Inisip ni Li Robang na isa pa lamang itong batang babae at mas maigi na ang kinakabahan kaysa sa mga babaeng walang modo. Hindi nag-atubili si Li Robang na tanungin si He Shikin kung nagsiping na ba sila ni Wen. Hindi agad nakasagot si He Shikin, kaya napagtanto ni Li Robang na nangyari na nga ito. Agad namang ipinaliwanag ni He Shikin na kasalanan niya yon dahil gusto niyang maghiganti kay Ding Ruong at nakainom pa siya ng gamot. Tiniyak niyang hindi siya magiging problema at wala siyang ibang intensyon kay Wen.
Sumagot si Lee Robang na hindi na kailangang humingi ng tawad dahil sa tingin niya, walang babae sa mundo ang hindi kayang makuha ni Wen. Medyo nahiya si Wen sa narinig habang si He Shike naman ay natigilan at hindi na alam ang sasabihin. Napag-isip-isip ni Lee Robang na kailangan niyang alamin ang totoong pagkatao ni Jiang Shi at dahil dami-dami na ang mga babae ni Wen, panahon na para linawin ang ilang bagay. Inutusan niya si Wen na sa bahay muna mananatili sina He Shiken at Shinshin para maghapunan at matulog. Samantalang si Wen, siya, at si Jiang Shi ay lalabas para kumain sa labas. Agad namang sumunod si Wen. Pagsapit ng alas 7 ng gabi sa isang restaurant, ilang tao ang yumuko para batiin si Wen pagdating niya. Sinabi ni Wen kay Lee Robang na ito pala ang kanyang tinutukoy. Sa isip-isip ni Lee Robang, gusto na niyang makita ang mga baliw na babae, kaya wala na siyang ganang makipagtalo kay Wen. Pagkatapos ay dumating sina Miu Chen at Suning. Nagkunwari ang dalawang babae, sina Miu Chen at Suning, na hindi sila magkakilala. Binati nila sina Wen at Miss Lee pagpasok. Sumunod na dumating si Wu Yeong na walang pag-aalinlangang niyakap at hinalikan si Wen, sabay tanong kung na-miss ba siya nito. Suminghal lang si Lee Robang habang tinitingnan sila. Labis na nagulat sina Suning at Miu Chen. Pinagpawisan naman ng husto si Jiang Shardy at medyo humanga pa sa kalakasan ng loob ni Wu Yeong na gawin yun sa harap mismo ng girlfriend ni Wen. Nilapitan ni Lee Robang si Wu Yeong at sinabing dahil may mga estado sila sa buhay, dapat ay marunong din silang lumugar. Walang emosyong ipinakita si Wu Yeong at tiningnan lang niya si Lee Robang na para bang hinahamon nito. Pagkatapos ay tinawag ni Lee Robang si Wen at pinunasan ang bakas ng lipstick sa mukha nito gamit ang isang tuwalya. Sa isip-isip ni Jiang Shi, nakakatakot pala talaga ang mga babaeng humahalik kay Wen at hindi pa niya kayang masanay sa ganoong sitwasyon. Nagtataka naman si Miu Chen kung bakit ganoon na lang ang lakas ng loob ni Wu Yeong na halikan si Wen sa harap ni Lee Robang na opisyal nitong girlfriend. Tila may sama ito ng loob kay Miss Lee. Naisip ni Suning na kung walang magiging aberya, lahat ng babaeng naroroon ay posibleng babae ni Wen. Ngunit mali ang paraan ng pagtrato sa kanila ni Wu Yeong na tila hindi sila binibigyan ng respeto. Dahil doon, nagpasya siyang itigil na ang pagkukunwari. Agad niyang tinawag si Wen na hubby, at sinabing may natutunan siyang mga bagong putahe na bagay sa panlasa nito dahil ilang araw na silang hindi nagkakasama. Nagulat si Wu Yeong sa ginawa ni Suning, iniisip kung hinahamon ba siya nito. Naisip naman ni Lee Robang na gumamit si Suning ng simpleng paraan para ipagtanggol ang sarili at umatake. Natakot naman si Jiang Shardy dahil sa tingin niya ay masyadong agresibo ang lahat, at pinagdudahan niya kung may kwalifikasyon ba siyang manatili sa tabi ni Wen. Para ibahin ang usapan dahil sa tensyon, nagyaya na lang si Wen na umorder na muna ng pagkain. Tinanong niya si Suning kung kamusta na ang kumpanya at kung may problema pa ba sa board of directors. Sumagot si Suning na naayos na ni Wen ang lahat kaya hindi na nangangahas ang mga ito, at kung hindi na magiging abala sa kumpanya ay mananatili na lang siya sa tabi ni Wen. Agad sumabat si Wu Yeong at sinabi kay Wen na malihim ito dahil hindi pa nito nasasabi kay Suning ang tungkol sa kanila. Sumagot naman si Lee Robang na masyadong abala si Wen para isa-isahin silang kausapin. Ipinaliwanag niya na ipinatawag niya silang lahat para magkakilala at maiwasan ang mga hindi kinakailangang gulo sa hinaharap. Hindi pa tapos magsalita si Suning nang sumabat si Wu Yeong, sinasabing hindi katakataka na maging ang isang sikat na babaeng CEO sa Donghai ay naakit din kay Wen dahil sobrang espesyal nito. Nagulat daw siya na estudyante pa lang si Miu Chen dahil akala niya ay sa mga babaeng may karera lang nagkakagusto si Wen. Dahil nabanggit ang pangalan niya, agad nagsalita si Miu Chen at sinabing mas nauna niyang nakilala si Wen kaysa kay Suning, mahigit 10 araw na raw. Itinaas ni Lee Robang ang kanyang baso at sinabing dahil si Miu Chen ang pinakamaagang nakakilala kay Wen, tatawagin na lang nila itong earliest younger sister mula ngayon. Iminungkahi ni Suning na ayusin na lang sila base sa edad. Hindi tumutol si Lee Robang, kaya yun ang nasunod. Tuwang-tuwa naman si Miu Chen dahil siya ang unang nakakilala kay Wen at ayaw niyang maging pinakabata. Kaya't inayos nga sila ayon sa edad. Tumakbo si Miu Chen para yakapin si Lee Robang at sinabing alagaan siya nito bilang nakababatang kapatid. Samantala, si Wu Yeong naman ay tumakbo kay Wen para yakapin ito at bamulong kung saan ito matutulog ngayong gabi. Tiningnan siya ng 3 pang babae.
Nalito si Jiang Shi dahil sa unang gabi pa lang matapos ang kanilang pag-aayos ay nagsisimula na agad silang mag-agawan ng pabor. Humarap si Li Rabang kay Wu Yeong at sinabing hindi yata angkop na hindi umuwi si Wen dahil kara-rating lang nito mula sa Donghai. Dahil sa sinabi ni Li Rabang, bumaling si Wen kay Wu Yeong at sinabing sa bahay na lang siya tutuloy. Nang marinig ang salitang, umuwi, umasa sina Suning at Mucha na sa bahay ni Wen sila pupunta. Naisip ni Suning na makakasama niyang muli ang kanyang asawa, habang si Mucha naman ay kinilig sa ideyang makakapunta siya sa bahay ni Wen, kahit pa nahihiya siyang isipin na mauulit ang sitwasyon na dalawang babae at isang lalaki. Sumeryoso ang mukha ni Wu Yeong at sinabi kay Wen na nagiging malala na ito, para pilitin siyang magsalita na. Dahil sa pressure mula sa mga babae, sumagot na lang si Wen na umuwi na ang lahat at magpahinga. Idinagdag niya na dahil kara-rating lang ni Jiang Shi sa Donghai, kailangan pa nilang ayusin ni Li Rabang ang ilang bagay para dito. Nang marinig ito, parehong nakaramdam ng pagkadismaya sina Suning at Muchan at sabay na napabuntong hininga.